Sabi po dito mga kababayan ni Attorney Jesus Palsis, may scriptwriter daw etong Senado. Attorney Jesus Palsis, may matinding pahayag sa impeachment delay nitong si Sara Duterte mga kababayan at doon sa nangyaring kaguluhan dyan po sa Senado mga kababayan. So ito ay kinikredit po natin ito sa Bilyonaryo News Channel. Kanila po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. So ito ay play na po natin. Tuloy po tayong bumabalanse dito sa memo. Kasama natin ngayon political commentator. Pundit is what you use, right? Attorney Jesus Falsis upang himayin ang mga kaganapan sa impeachment trial. Magandang araw po, Attorney Falsis. Good morning. Good morning, Ms. Karina. Good morning, Sir Willard. Good morning. Okay, una kong tanong, ano ang hinala mong nangyari? Ano ang hinala kong nangyari? Hindi na hinala eh. Kasi mas madami na pong facts na lumabas. No? So we can make an educated opinion. Already, di ba? Meron pong lumabas na mga videos because the first night, may fog of war. Fog of war is, malabo pa yung nangyayari kasi mayroong fog. Hindi pa natin alam yung buong kwento. But so far, may mga lumabas po na reports from our journalists. And again, I have to salute all our reporters and journalists who are covering the truth in the front line. Merong mga lumabas po sa side ng GSIS, sa NBI, na mukhang hindi talaga NBI ang una pong nagpaputok. And wala po talagang plano on the part of the NBI to conduct. Tsaka inamin naman ni Aplaska mga kababayan na sila yung una nagpaputok. Siya yung una nagpaputok to warning daw yung mga taga-NBI mga kababayan. Kasi nga, ayaw daw po magbaba ng armas. Challenge daw nila yung mga taga-NBI kaso hindi sila umubra. Mga kababayan, itong mga USAA, kaya ang ginawa nila, nag-warning shot ng sunod-sunod. Or implement an arrest order. So whatever warning shot that USAA Chief Aplaska did or gave yung warning shot, it seems excessive. It seems out of line, parang hindi justified. Although he does say na kaya daw niya ginawa yon, sino kayo? NBI kami. Ibaba nyo yung mga armas ninyo. Hindi daw binaba at nanatiling nakatutok, which NBI Director Matibag denies. Ayun. Tama. Yes, that seems to be his side. Okay? Si General Aplaska, with all due respect to him, hindi po ako PMAer, yung mga ganyan. Hindi ko po siya kilala personally. So wala pong personal na tinapay sa kanya. But sa trabaho po niya, sa kanyang history, sa track record po niya, siya po ay actually part ng war on drugs. And why do I mention that? No? Yung panahon ng 2017 to 2019, talagang mataas po yung position niya when it came to the PNP operations. So imposibleng wala siyang kinalaman sa war on drugs ni President Duterte. And what's the connection here? Well, he has a personal stake in really defending the side of Senator Bato, of Senate President Alan Peter Cayetano. He's in the thick of things. So hindi, again, ayoko pong ma-personal dito. Pero if nag-take part po kayo sa war on drugs, unless he clarifies na wala siyang kinalaman doon. Tama. Which is impossible given the nature of his position from 2017 to 2018. Kapag may kinalaman ka kasi sa war on drugs, generally, mahirap kang pagkatiwala ang tao eh. No offense po, again, sa mga nagtrabaho lang, quote-unquote noon. Hindi sila wala silang sinabi, wala silang ginawa laban sa illegal na war on drugs ni President Duterte. So, that shows his character already. And they may be equally liable in the ICC. Well, wala pa sila sa line of Right. priority. But morally, sa akin lang po, sa aking humble opinion, lahat po na nag-take part sa war on drugs is liable morally. Tingin mo ba? So kaya ganun na lang pala mga kababayan yung ginawa ni Aplaska, no? Kaya kahit kung tutuusin, natatamaan siya dito sa ginawa niyang problema, kaguluhan dyan sa Senado, ginawa niya pa rin. Kasi nga unang-una, bukod sa siguro may kinalaman siya allegedly sa madugo pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato, kaklase din niya at kaibigan niya matalik etong si Senator Bato de la Rosa. Kaya ipagtatanggol niya talaga. Attorney Jess, staged o smoke screen lang ito para ma-achieve yung objective na makatakas si Senator Bato. Sinong direktor? Hindi, ganito po yan eh. Kahit na may reasonable belief si General Aplaska na may NBI agents and na quote-unquote parang mag-i-implement ng arrest order, nagbigay siya ng warning shot, no? Etong lahat ng ito, given the suspicion na before, nagsuot pa ng bulletproof vest, yung Marines talagang parang prepared sila eh. Quote-unquote to go to war. Parang yun yung dating po. It was well covered by all media, including ours, no? Sa BNC, no? Ang gusto ko lang ipunto dyan, sino po ba kasi ang leader ng Senado ngayon? It's Senate President Alan Peter Cayetano. You have to remember, this guy is one of the most dishonest guy in politics. And how do you know that? Nung House Speaker po siya, meron silang term sharing agreement ni Speaker Lord Alan Velasco. Term sharing agreement na maghahati po sila sa termino. Ipapasa niya kay Lord Alan. Ano po ginawa niya? Trinidor niya si Lord Alan. Ano po ginawa niya sa House? Nung siya yung Speaker, kasi ang susunod si Lord Alan. Nilockdown po niya ang plenary. Hindi po niya inalaw na makapasok yung mga congressman to change the Speaker.
to vote him out or to vote Lord Alan. What did Lord Alan do? It was unprecedented. Actually, baka hindi to masyado naaalala po ng ating mga kapatid kasi pandemic eh. Oh. So medyo hindi napapanood yung House of Representatives noon. Pero nag-ano po sila, Celebrity Sports Club na mini session outside of Batasang Pambansa. Just to oust Alan Peter Cayetano. What's my point? My Grabe pala tong si Alan Peter Cayetano talaga, mga kababayan. Ganit talaga sa kapangyarihan to. Hindi na rin nakakapagtaka kung bakit kaya niyang ipahamak si Bato de la Rosa para lang makuha yung speakership. Leadership, mga kababayan, ng Senado. 'Di ba, para mapatalsik niya si Tito Sen at siya yung pumalit. Kasi kung tutusin, may mga lumalabas din kasing balita na kaya sumama itong si Loren Legarda allegedly, mga kababayan, ay dahil akala niya siya yung gagawing speaker. Eh naman pala, mga kababayan, nung nagkaroon na daw ng botohan, nagulat itong si Loren Legarda na saglip na siya yung ginawang Senate President. Eh ang nangyari, ginawa siyang Senate pro tempore. Yan nga po yung sinasabi, mga kababayan, doon sa iba't ibang pahayagan noong mga nakaraan na Senate President na dapat naging Bato pa. Kasi nga akala ni Loren Legarda siya yung gagawing Senate President. Yun pala, si Alan Peter Cayetano yung tatayo bilang Senate President. Diba? Anyway, tuloy pa natin. point is, Alan Peter Cayetano is known for theatrics, he's known for drama, he's known for betrayal, he's known for dishonesty. Tama. With all due respect again to him, hindi ko po siya kilala personally, but that is his track record among many things. So given also ito na yung sinasabi ng parang litigation sa korte, no, na ito na yung karakter na ina-establish yung history ng pinagsususpetsahang producer-director nitong telenovela na ito. Script writer. And scriptwriter. Lahat na, pati best actor. In-examine na yung credibilidad. Yes. Remember, main Miss Corina, character. lahat ng Sir Willard, lahat ng TV shows and pelikula nagsisimula sa script. Yung producer, ano yan eh, ikaw magpo-pond, ikaw maghanap, pero yung script mo ang pinaka-importante. Tama, Yung mga tama. artista na yan, walang artista kung walang script. Walang drama kung walang script. Okay, so ang hinala mo, based on all the information and everything that has come out is, alam ba ng buong majority itong Zarzuela na ito? Hindi pa ako pwede magsabi nun, Miss Corina. No? What I can say for sure is I think si Senate President Alan Peter Cayetano knows that it's all a script. But for what purpose? It's for many purpose. Not just to allow Bato to quote-unquote escape. Ito yung pinaka nakakahiya dito talaga, mga kababayan. Grabe, no? Mas lalong nakilala si Alan Peter Cayetano ngayon bilang isang politiko na hindi mapapagkatiwalaan, hindi nagsasabi ng katotohanan, at walang isang salita. Kasi unang-una nga naman, mga kababayan, kung sinasabi nung iba natin, mga kababayang Pilipino, na na-scam itong si Loren Legarda ni Alan Peter Cayetano, malaki din ang posibilidad, mga kababayan, na hindi talaga siya magiging totoo doon sa mga pahayag niya, na magiging pata siya doon sa paggulong ng impeachment ni Sara Duterte. Kasi nga, kung hindi niya kayang panindigan yung mga sinasabi niya, eto na nga buong mamamayang Pilipino mismo ang saksi kung paano kayo nilinlang ni Alan Peter Cayetano. Pinangakuan kayo ng 10,000 ayuda bawat pamilyang Pilipino. Natupad ba? Nangyari ba? Hindi. Kasi nga, in-scam lang niya ang mamamayang Pilipino. At ang pinakamasaklap kasi dito, mga kababayan, lagi niyong tandaan, kapag yung isang tao ginagamit yung salita ng Diyos ng paulit-ulit para palabasin na inosente siya at wala siyang kasalanan, yan yung tao, mga kababayan, na gumagawa ng kasalanan na hindi nakikita ng mata ng mga kababayang Pilipino po natin. 'Di ba? Biruin mo, binubudol ka na pero ginagamitan ka pa ng salita ng Diyos. Pangit yan. Pangit na pangit yan, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Yun yung nakikita lang nating rason eh. The other is maybe to give more teeth to the Supreme Court petitions of Torion and Bondoc for Senator Bato. Why? Because nga, nagmamanifest sila na meron na po urgent, totoong arrest warrant na ini-implement. So, to beef up their Supreme Court petition. Is it also to beef up yung position ni Alan Peter, Senate President, na we're under attack, and to make him appear as a strong leader? Wow! That could be, it could be multi-purpose eh. One script, 3 stones or 3 birds. So kumbaga, it all benefits the majority. Especially Senate Especially- President Alan Peter. Because many people are saying, pag wala na si Bato, and wala na din po si Senator Robin so far. Kasi sumama po si Robin with Bato. At And, hindi natin alam nasaan siya. and there's Ang tanong dito kung lalabas pa ba si Senator Padilla. Yan ang tanong dyan, mga kababayan. Lalabas pa ba si Senator Padilla? At magpapakita pa ba siya sa Senado?
Kasi baka mamaya magkaroon ng impeachment trial ni Sara Duterte, hindi na lumabas si Padilla at samahan na si Senator Bato na magtago. Yan yung pinakamatindi dyan. Tapos ang pinakamalupit pa dyan, halimbawa after 1 month, kasi aabutin ng ilang buwan, yung trial ng impeachment ni Sara Duterte, bigla ang lumabas yung balita na may warrant of arrest na rin si Bongo. Halimbawa, o di 3 na sa Duterte Block ang magtatago at hindi na magpapakita. So ano na mangyayari mga kababayan dito sa impeachment ni Sara Duterte? Ngayon, pag minalas-malas pa halimbawa, etong si Joel Villanueva, halimbawa magkaroon ng arrest warrant dahil doon sa mga kaso, nakakaharapin niya mga kababayan. Yung mga malversation, pakitama na lamang po ko o plunder o graft na kasong kakaharapin po niya. Halimbawa si Jinggoy ganun din. Halimbawa si Cheese ganun din mga kababayan. O ilan na yung malalagas doon sa Duterte Block? 6 na agad yun. O saan pupulutin ngayon? Yung impeachment itong si Sara Duterte. Ano yung aasahan ni Sara sa mga kasamahan niyang senador? Wala na. Di po ba? Wala na. Kaya nga sa totoo lang yung iba dyan, sa mga susunod na buwan parang paru-paro yan. Lipat kung saan-saan. Magba-butterfly yan, maniwala kayo. There's also speculation that he might not appear anymore in the Senate as well. In the meantime, si Senator Robin. So let's assume -2. 13 minus 2, 11. So 11 din sina Soto kung kasama sina Migs tsaka si JV. So ang sinispeculate ng iba, isa na lang ang babaliktad, mababago na yung Senate President. Hindi The rules of the Senate require an absolute majority of all the members. Parang sa impeachment, it requires 16 out of the 24. To change the SP, you need absolute 13 out of 24. Well, SP Cayetano said as much. Kasi sabi ko, may mga nagdududa na ginawa ito para yung pinipili talagang kunin si Senator Bato dahil mababawasan ng majority. So nangiti si Senate President Cayetano at ang sabi niya, diyan sila nagkakamali dahil hindi pa rin sila aabot sa numero na kailangan nila. And Senate President Alan Peter Cayetano calculated that in my humble, reasonable analysis. No, I agree. Na kahit mawala si Bato, so kung nila si Bato, secret, surprise, coup d'etat, tapos kahit mawala si Bato, kahit ma-aresto, actually he's putting Bato at risk, no? O pero ngayon napa-escape na niya, no? Ang calculation niya, kahit mawala si Bato, kami ang status quo. Ako, Cayetano ang status quo, and they need 13. And hindi nalilipat yung 13. Sa utak ni Cayetano, lock in ng Villar, lock in na si Senator Loren Legarda. Kung Senator Loren, medyo switchable pa yan, ha? But even if Senator Loren switches, again, that's only 12. Hindi, tandaan natin mga kababayan yung 2 Villar. Magba-butterfly pa yan. Diba? Hindi pa lock-in yan. Hindi, para sa akin in my personal opinion, ito kasi mga Villar, hindi sila sanay na pinupukpok sila ng taong bayan. Diba? Hindi sila sanay sa ganon. Binabati ko sila ng taong bayan, hindi sila sanay. Yung 2 magkapatid na Villar. So ngayon ako mga kababayan, ang nakikita ko dito baka lumipat, mag-butterfly na naman pabalik, yung 2 magkapatid na Villar. At etong si Senator Loren Legarda, baka bumalik. Kasi may mga lumalabas na balita na may 3 daw pong senator ang posibleng lumipat ulit sa minority. May 3 senator ang pwedeng tumalon ulit papunta ng minority. So tingin ko dyan, either yung 2 magkapatid na Villar or eto pong si Senator Loren Legarda. Kasi yung 2 nag-abstain mga kababayan, posible na baka kung sakali magpapalit ulit ng leadership, baka sumama yon sa minority ngayon. Anyway, ituloy pa natin. 11 plus 1. Pwede rin bang bumoto si Senator Robin and De La Rosa even if they're not in the plenary? They try to change the rules to allow participation by Zoom or remotely. Or electronic voting? Pero hindi pa po yun pumasa eh. Senator Marcoleta proposed it, but it was referred to the Committee on Rules and hindi pa po yun napapasa. So, forecast mo, Attorney Jess, magtatagal sa pwesto si SP Alan Cayetano. Hindi naman because there will always be power plays in the Game of Thrones of these senators, no? Unfortunately, tayo yung caught in the drama eh. Tayo yung kawawa yung taong bayan. Everybody's playing this power plays. Narinig mo na ba yung Marites na nakuha na yung 2 ng minority? Zubiri and Ejercito, JV. Yan! Again, even if they get it, that's only 11 Oo, eh. hindi pa rin naabot. Pero ang aking pwedeng isplok na namumuong potential coup, if ever ma-unseat si Cayetano, is may ibang Senate President that can cobble a 13. Maybe poach Senator Joel Villanueva. I don't wanna name first who is the possible new SP. It will not be Soto. If ever, there is a new 13. Tama. 13. Yeah, and a new SP. Ito na yung pagkakataon ni Senadora Loren. Hindi, pagkakataon na ngayon with Cayetano sana. Oo. Ang problema ko kay Senator Loren, sa talino niya, sa tagal niya sa politika, sasama siya sa coup d'etat without getting the top prize.
She settled for pro tempore. Why? Kasi nga alam niya mga kababayan. Ito tama yung tama yung nasa isip ni ni Atty. Jesus Palsis. Kasi nga ang nangyari nga diyan, ang akala siguro mga kababayan ni Senator Loren Legarda, siya yung magiging Senate President. Bigla na lang nagulat ng lahat na si Cayetano pala. Naging pro tempore na siya. Sabi mo nga magaling tama. nga si Senador Cayetano. Mas magaling si Cayetano. Sa Lunes na Naisahan si Senator Loren. Without respect, Sen. Loren. Sa Lunes na magkakonvene ng impeachment court. Yes. Quick question, anong forecast Daw. na mangyayari? Matutuloy pa ba ito sa Daw. trial o... To see, Barila na naman. to see is to believe Kasi may napagkatiwalaan si SP Cayetano Again, Tama. he's a dishonest man. Hala, ayan na naman. May NBI na daw sa labas. Hinihintay ka na. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon. Political commentator, Attorney Kita niyo mga kababayan napakaliwanag ng sinasabi dito ni Atty. Jesus Palsis. Kasi nga naman, ang nakakapagtaka dito kay Senator Loren Legarda, ano yung pinakamapapala niya sa pagsama niya kay Alan Peter Cayetano? So kung iisipin niyo talaga mga kababayan, tumutugma yan doon sa mga lumalabas na mga posts at mga balita doon sa iba't ibang pahayagan na kung saan, 'di ba, may mga nabasa kayo na Senate President na naging bato pa. Kasi nga ang akala talaga ni Senator Senator Loren Legarda, siya ang magiging Senate President. Kasi yun naman din ang akala natin Yun naman din ang akala natin kasi nga 'di ba may sinabi si Tito Sen dati na magkakaroon nga ng term sharing by 2027 na kung saan ang papalit kay Tito Sen ay si Senator Loren Legarda. Kaya nga nagulat na lang tayo bakit siya sumama doon sa Senate ko ni Alan Peter Cayetano. Pero mga kababayan, umaasa pa rin ako na magkakaroon yan ng posibleng Senate ko allegedly sa Monday. At baka mapalitan etong si etong si Senator Alan Peter Cayetano. So ngayon, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano pa masasabi ninyo hingil po dito sa usapin po na ito na naniniwala daw etong si Atty. Jesus Palsis na tila may script mga kababayan. Allegedly, ito pong Senado po kaya nangyari yung mga kaguluhan na yan. At ayon din sa kanya, mahirap talagang pagkatiwalaan ito pong si Senator Alan Peter Cayetano kasi siya nga naman yung politiko na hindi nagsasabi ng totoo. Ano pa ba? Hindi marunong tumupad sa kanyang sinasabi at higit sa lahat mga kababayan, talagang gumagawa ng paraan para makuha yung gusto po niya.